Yan ang problema, no? So kailangan sa magsasaka, yung budget mo ay sapat. Bali yung kulay ano na yan, parang green. Ano siya, yan po yung bayonet, pangkuhol po yan. So yan ang problema. Yan ang problema ng mga magsasaka. So ayun, dito tayo sa may tabing ilog. Nagkakarga ngayon ng binhi. Bali ngayon yung schedule ng pagtatanim. Doon sa unang batch. So ito yung binhing gagamitin. Dosing sako. So medyo marami-rami yan. Yan, sabay na tayo. Punta tayo dun sa sasakahan mismo. Baka na. Dito na tayo. Ito ang tataniman. Ayan, kung inyong naalala nung nakaraan, ito yung na-vlog na natin, yung batch 1. Yan, mula doon. Ngayon, maitim na. So ilang linggo na nakakaraan? Siguro mula nung huling pinasyalan natin, higit 2 linggo na. Ayan, saktong-sakto na yan. So tingnan natin kung matatapos ngayong araw, para maging okay na. Tapos ang susunod naman, doon sa kabila naman, yung doon, yung batch to yun, yung matandaan. Ayan, maitim na yung maganda na. Bali ang gagawin dito, direct seeding lang, saboy lang, saboy. So medyo marami-rami lang yung binhi, kasi may kuhol, minsan yung mga ibon. Kaya pala marami-rami rin yung ginagamit nila dito. Although masyadong marami nga, halos doble. Sa isang hektarya, sa ibang lugar, minsan mga lang, isang sako, kaya humigit man, konting-konti lang. Dito halos humigit 2. Ayan, yung irrigation natin. Ayan. So ayan. So ito naman sopit to, yan yung pinang in-spray kanina sa mga damo, para hindi makasabay. Pagka kasi nakasabay sa yung tubo ng palay, baka talunin pa yung palay sa pagtubo. Kaya usually pag ganitong mag-direct seeding tayo, dalawa ang ginagamit. Yung isa bayonet, yung hinahalo sa binhi, sa kuhol naman yun. Tapos itong spray. Kumbaga yun, kasi makita ko nyo kasi dyan, ilang araw lang may mga umuusbong na maliliit na green. So yun po yung mga damo na yun. So ito naman ang para mapatay naman yun. Para mapatay. Tapos pag sinaboy yung binhi, may kahalong may kahalo ng sa kuhol naman. Kasi yung mga kuhol kasi mga katugang natin, ang kuhol, ang tindi ng buhay niya. Kahit na dry na siya, kahit alam ba dry na yung sakahan mo, akala mo wala na nasa ilalim lang yan, ang tagal ng buhay nila. Kung baka nag-i-stay lang muna sila sa nag-i-stay lang sila sa ilalim muna. Tapos pagka natubigan na uli, ayan, lilitaw uli sila, lalabas. Saka ang bilis dumami ng mga kuhol. Nakita yung mga itlog niya, yung kulay pula. Ang bilis dumami. So iyan po ang mga istorbo sa pagtatanim ng palay. So iyan ang problema.
Yan ang problema ng mga magsasaka. Kaya naobliga ho tayong gumamit ng pamatay sa kanila. Sa damo, saka sa kuhol. Ayan. Imbis na abono na lang sana ang natin para tumaba yung palay, kasama yung mga pesticide din. Kapag tutubo na yung palay at meron ding mga napupuna tayo na yung dahon ay parang kinakain, obligado pa rin tayo mag-spray. So yun na po ang nakasanayan din. Kasi pag hindi mo naman po yan sinabayan, wala kang aanihin. Yan ang problema, no? So kailangan sa magsasaka, yung budget mo ay sapat. Kapag kulang, naku, wala mangyayari, kawawa ang magsasaka. So ayan po, so pakita ko uli yung mga gumagawa dyan, tapos sabay diretso na tayong mag-aalmusal muna tayo. Tara na, dalhin mo yung madadalhin, dalhin mo isang phone ko pa. Ayan. So ayan, dito tayo nag-umpisa, dalawang irrigation natin nandito. Ayan. Ayun, dalawa nag-i-spray, tapos yung ilan nagsasaboy na. Ito may tanim na yan, nakita niyo may tanim na yan. Ayan. So na-spray na yan, nasabuyan na. So diretso na tayo doon. So sapat na siguro yun, nakita nyo na yung update natin dito, araw ng pagtatanim po ngayon. Araw ng pagtatanim. Ayan, so ngayon po pupunta tayo doon sa kabila, yung sunod na batch. Ito kasi batch 1 po ito. Nasa 5 hektarya more or less. So ito kasi pagkatapos nito, isusunod naman yung kabila, yung batch 2. So daanan natin, kasi alam ko na hand tractor na rin yun. Magpapantay-pantay na lang, saka mag-ayos ng pilapil. So at least isabay na natin sa update, para yung vlog natin ay isahan lang. Ayan. So yan sila, kanina nag-live ako kanina, pinuntahan natin yan. Yan, amoy na amoy yung pesticide, yung siguro yung sa damo pala, yung sa yung sopit, pamatay ng damo, amoy na amoy. So yan yung binhi natin, tingnan natin yung binhi natin, tubo na yan. Bali ayan, kita nyo, yan yung binhi. Ayan. Bali yung kulay na yan, parang green. Siya, yan po yung bayonet, pangkuhol po yan. So ang ginagawa rito kapag nababad na yung binhi, iminimix nila yung bayonet. Yan, so nakakalat na yung mga binhi. Yan. So discard na lang yan. Unahin mo dito sa bandang dulo, tapos papunta sila doon. Habang yung isa na may isa pa kasi nagtatrabaho doon sa dulo. Kalabaw ang gamit. So pinapantay po yung yung sakahan. So sakto lang po yan kapag natapos na dito, yun naman ang isusunod. So ang ginawa ko, maraming trabahador ngayon para isahan na lang. Kaysa naman sa titipid-tipid mo 2-3 lang, tapos ilang araw din sila, ganun din. So mas mas maganda yung pagtatrabaho nila kapag maramihan. So ito po, itong part na to, hindi na to amin to, isang pagitan, hindi to amin. So nakisabay na rin po siya. Sabay-sabay na. Tapos yung sa amin uli, yung sa batch 2, dito naman mag-uumpisa. Ayan, maitim na rin siya. So isang pasada na lang yan. Ito naman yung pinaka-boundary, yung sa batch 2 po natin. Ayan, kung inyong natatandaan yung batch 2, dito naman yan hanggang dun sa dulo naman. 6 na hektarya po yan. So siguro po after New Year yan magsasaboy dyan. Ito naman pagitan na to, isang pilapil, hindi amin. Tapos yung kasunod, yun yung batch 1, yung pinuntahan natin kanina. So yan, dito tayo dadaan. Medyo mainit na at gutom na rin tayo. Ayan, medyo masarap dito. Medyo lilim dito, maganda ang ayan, yan irrigation na isa. Pangatong irrigation natin. Bali ang irrigation natin dito 4. So ito po yung yung batch 2. Sulyapan natin uli. Ayan dito so hanggang doon sa kabila. So meron nagtatrabaho dito, inaayos yung pilapil niya, nakita nyo, ayan. So ayan, so tuloy-tuloy yan para yung tubig hindi siya hindi matapon ng matapon. Dito may mga magawa dito, pilapil. Malumok, makusa. Malumok.
Ayan o, yan ang paggagawa ng pilapil oh. So hindi ganun kadali, mano-mano po yan. Ayan o, kita mo yan. So, ayan. Tukuan. Ayan. Kapag kasi ano, kapag hindi inayos yung pilapil mo, wala rin. Yung tubig, hindi ka makakaano no, tatapon yung tubig. So ayan ano. Ganun din. So ang trabaho dito ngayon dito sa second batch natin, pag-aayos mo ng pilapil habang nakababad din po yung yung pagpapaano ng damo. Yan po may kohol po oh. Yan ang kohol. Ayan ang kohol. Yan ang isang mga peste yan. So siguro mga 1 week pa mula ngayon papasadahan ulit ito hanggat sa pantayin. Kapag napantay na okay na. Ganun uli. Pareho din yung ginawa doon sa pinuntahan natin yung sa batch 1 na nagtatanim na ngayon ng palay. Direct seeding. So ganun din po ang gagawin dito. Ano po? Yan irrigation natin na isa pa, pang-apat na irrigation natin. So bali dito tayo naglalakad sa dito sa batch 2. Ayan, ito rin din para isang view mula doon hanggang doon. Ayan. So doon tayo magpapaalam sa bandang boundary. Ayan. So sagana po sa tubig dito. Ayan ganda. Ayan, masana nga yung pilapil ay maging okay na para hindi nasasayang yung tubig. Ang pilapil ho kasi kapag hindi inayos, ang problema, tapon yung tubig. Ikaw naman, patubig ka ng patubig. So yan ang problema. So napakamahal ng krudo ngayon. Minsan nasa 58, 60 per liter. Saan ka kukuha ng pangtustos dyan? So malaking sayang po yun. Ano po, kaya mahirap talaga yung pagsasaka mga kalingap, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Kailangan nga medyo may sapat kang pondo tapos konting strategy kung paano makakatipid. So yan po dito tayo sa pinaka dulo ng boundary yan sa may kahoy na yan. Yan so siguro ayan may mga itik doon Yung mga itik na ganyan okay lang yan. Kasi kinakain nila yung mga kuhol. Tapos yung kuhol naman po yun, masustansya po sa masustansya sa katawan ng itik. Maganda ang itlog nila kapag nakakain sila ng kuhol. So okay po yan Kaso hindi naman nila kayang ubusin yung kuhol dahil yung iba nagtatago pa sa ilalim ng lupa sa mga putik. So yan po, so siguro mga kalingap, yan lang po muna ang ating vlog sa ngayon. Pansamantala magpapaalam po muna tayo. Bali yung highlight natin sa ngayon, pagtatanim doon sa batch 1 ng palay. Mga kalingap, so abangan ho natin yan. Ang date po ngayon ay December 28, 2023. So after 3 months more or less, mag-aanihan tayo. So siguro ipopost ko po itong vlog na to para may record tayo kung kailan tayo nagtanim. Mga kalingap, so sa mga viewers ho natin mga kalingap, yung mga hindi masyadong interested sa farming, panoorin ho natin. At unti-unti ma-appreciate nyo po yung mga ginagawa ng mga magsasaka sa bansa po natin. At kung okay lang po sa inyo, pwede nating i-like yung mga vlog po natin, pwede nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang na pansamantalang nabibilad sa ngayon. Dahil mga 8:15 na po siguro. Pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye bye po muna. Bye bye.